Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ah, unahin ko muna 'to 'no, itong issue na 'to bago tayo dun sa main issue. Sabi dito, grabe naman ito. Nakita ko 'to kahapon, eh. Umabot ng 200K ang multa ni Ryder sa NCAP. Napaiyak na lang ang misis niya dahil sa sama ng loob. Makatao ba ito? Anong masasabi nyo? Well, panoorin muna natin. 200K? Para makakabili ka na ng ADB dun, sir, ah. May sukli ka pa. Umabot sa ganun kalaki yung multa niyo. Hindi naman namin sir alam kung may huli ako, ay naipon ka ako, naipon ito sir. Dapat kung may dumating sa akin ng notice, dapat na-alarma din sana ako. Pero paano po ba? Saan po ba ito ba? Ano po bang hindi naman yun? So, hindi ba napapansin kung nakapadaan na kayo sa basket? Hindi, napapadala lang ako kasi minsan Minado ka pala, sir, na napapadaan ka sa bus lane, eh. nakapadali din ako sa takbo ko. Ano? So, hindi ba napapansin kung nakapadaan na kayo sa basket? Hindi, napapadala lang ako kasi minsan nakapadali din ako sa takbo ko. Ang nabuligas ako ng oras kaya napapadali. Hindi nyo napapansin na ano. Ngayon po, taga saan po kayo, sir? Montalban. Gano'n po kalaking abala sa inyo na kailangan nyo pang pumunta dito sa MMDA? Kasi hindi ko rin sir yung sikap kung paano maayos para magamit sir. Sabi ko nga naman dito, kung hindi ko naman tayo kaya bayaran ito. Kasi ang laki. Opo. Tapos ng trabaho ko. Opo. Magkano po umabot yung penalty? 215,000? 250 o 15? 250,000. 250? Yung motor niyo po, magkano? Sa unang bigtas pa rin sir, hulugan pa. Yung motor niyo hindi mabayad. Ano plano niyo po ngayon? Babalik na lang sir. Babalik na lang kasi hindi naman kayang bayaran eh. Babalik mo ito. Keep. Ano ko lang nito, pakita din sa kasa na gano'n. 250,000? Grabe naman. Kinontes nyo na po yan? Hulugan pa sir. Hindi, isabihin ko po parang nilabanan nyo yung pagkakabigay sa inyo ng violation. Tinanggi nyo po ba? Hindi naman. Tinanin ko. Aminado naman talaga Naroon na sir eh, siya. hindi na mamabawi eh. Opo. Aminado naman kasi talaga siya na 250,000. Napaiyak na lang si nanay, oh. Ito, ang tanong kasi dito sa post, no, umabot ng 200K ang multa ni Ryder sa NCAP. Napaiyak na lang ang misis niya dahil sa sama ng loob. Makatao ba to? Ano to eh, hindi ito question ng pagiging makatao eh. Question ito ng disiplina. Disiplinado ka ba? Ako, kakampi ko si tatay. Naawa ba ako? Oo, syempre. 'Di ba? Hindi naman ang hold up yung tao eh. Hindi naman nagnanakaw yung tao, pero pamumultahin mo ng 250,000. However, as a driver, alam mo dapat yung mga bawal. Yung for example, yung panay ang daan niya daw sa bus lane. Lahat ng mga kaso niya, inamin niya naman, hindi niya naman. Ba't mo nga naman i-contest yun? Eh kung huling-huli ka nung camera. 'Di ba? Ito ay istorya ito ng disiplina. Ano bang gagawin natin? Wait lang, tulungan niyo akong doon sa mga naaawa. Ano bang gagawin? Patawarin si tatay. Ano pa silbi nung NCAP? Ang NCAP nga para ma-make sure na mapabilis yung yung huli eh, yung wala pating corruption diyan, 'di ba? Kasi yan eh, walang contact yan, 'di ba? Non-contact apprehension policy ba meaning ng NCAP? Paki-correct ako baka mali. 'Di ba? Walang corruption diyan, walang pakiusapan diyan. Ngayon, pinakita sa iyo yung problema, yung mga huli mo. Ayun talaga, ganun. Anong gagawin natin, men? 'Di ba? Tapos ang katwiran niya, hindi naman daw siya napapadalhan nung. Kasi alam ko may pinapadalang letter yan eh. 'Di ba? Ang problema nga, tatay, syempre, dapat alam mo rin yung ginagawa mo. Wala eh. Revocation yan. Kung
Come on, man, di ba? Bakit po Tingnan natin yung nasa comment section. Ambot daw. Alam yung bawal, sige pa rin kayo, tapos papaawa effect. Walang sinunod na batas, kaya yan, iyak lang. Labag ngayon, iyak later. Sabi na isa, DDS yan malamang. Grabe naman to. Ginawa naman political yung ano. Tama yan para mabawasan ng kamote ng walang mamamatay. Aray ko po, kuya. To be fair, no, wala namang kumampi sa kanya sa comment section. Pero, alam mo yun, no? Come on. Kailangan pang idaan sa kanya. So, meaning, ibig sabihin, nakakalusot ka. Akala mo nakakalusot ka araw-araw. Well, ganun talaga. O, next issue, no? Ito, hindi ko maintindihan to. Ano ba yung mga ganito, no? Oh. Tingnan mo, idol. Oh. Anong hayop yan? Ipis yan. May masarap. Kainin ko ito. Idol. Oh. Nasa ako kung gaano kasarap itong ganitong hayop. Paunahin ko muna yung katawan. Paa. At ng paa. Sarap. Sarap pala ito, Azul. Nalalaglag. Sayang. Pa. Tino-torture pa yung ano eh. Pa. Paa. Sarap. Pa, oh. Kain ko yung, akagatin ko yung ulo. Ano ba, wait lang. Katulad nito, no? Ito na ba yung ano, yung mukha ng kahirapan sa Pilipinas? Ano bang, wait lang, yung paggawa kasi ng content, alam ko, dapat may mapupulot tayo eh. Anong mapupulot dito? Entertainment? Yun ba yun? Sarap. Ilan ba followers ni Kuya? Tingnan ko nga. 3.5k followers, men, no? Ah, hindi. Feeling ko, nire-upload niya lang yon. Ah, hindi. Siya rin, no? Siya rin pala. Ay, ito, nag-viral. Itong sarap talaga ng ipis. Sabi ko, bagay naman sa'yo kumain ng ipis kasi utak ipis ka, no? Grabe naman. Ewan ko man, ano ba yan? Dahil sa pangarap ba na nabalitaan mo na maraming yumayaman sa social media? Ganyan ba yan? Diyos ko naman tayo, mga kababayan naman. Ano ba naman ang ano? Mga ganung bagay. Diyos ko. Diba? Wag naman tayong ganong kababa ang ano sa ang tingin sa sarili natin na kasi ano yun eh iniisip ko pala yung ipis eh. Yung ipis may nilagay dito si ano si Sir Ray Sibayan, yung taga DZRH, nag-comment sa akin eh. Sabi ganun dito, no. Baka meron daw gustong sumubok. Sabi dito yung ipis kasi daw, merong at least 33 distinct types of bacteria, 6 kinds of parasitic worms, and even other human pathogens. Di ba?
Kung gusto nyo mag-content creator, okay na yung ano, yung patawa-patawa kayo, kahit corny. 'Di ba? Yung malupiton ang ano, ang datingan. Pero yung come on. Ay, ako Diyos ko. Tapos ito pa, ano? Ano to? Wait, huwag niyo pa akong dumugin. Vlogger. Thank you po. Vlogger eh. Content lang yan. Vlogger eh. Vlogger. Tricycle driver kayo? Tricycle driver po. Tricycle driver lang po. Opo. Tulong na po natin sa kanila. Hi! Wait, huwag niyo pa akong dumugin. Content nga eh, di ba? Content. Ano ba ibig sabihin ng content? Anyway, yung ating pinaka main topic no ito. Ay, ito, meron pa isa oh. Kilala nyo si King Lux? Ano din to eh, no? Naghahanap ng looking for the poorest community within Luzon, Metro Manila or nearby. Yung may kakaibang istorya, kindly PM. Gagawin nilang content, no? Well, tulong-tulong eh. Yan ang gusto kasi ng mga Pinoy eh, mga tulong-tulong. Anyway, dito tayo, no? Dito ako natatawa minsan. Hindi nyo ba napapansin? Ako, yung puso at prayers ko ay nakay, sa pamilya ni Rene Butterbonia. Siya yung sa, di ba? Siya yung isa sa players ng Ateneo na namatay doon sa kanilang team building / training. So, marami nang nagko-content na may nagsabi sa akin, marami daw gumagatas. Yung paggatas kasi sa unang-una ginagawa ko din naman. lalo na kung viral talaga yung sitwasyon. 'Di ba? Hindi naman masama 'yan, hindi naman illegal yung maggatas eh. Hindi naman siya illegal. 'Di ba? Wala namang batas na nagbabawal na paulit-ulitin mong i-content ang isang bagay. However, hindi din naman masama na magkomento na sometimes OA na din eh. Yung parang katulad nito, si Rostom. Yung sabi dito, may posible daw gawa ng pelikula yung buhay ni Rene Butterbonia. The movie. Rene Butterbonia, the movie. A possible film on the life of the late Ateneo recruit Rene Clark Butterbonia is beginning to take shape after Bibi Gandang Hari met with his family in Agusan del Sur. Though no production or casting has been officially confirmed, speculations has linked Don Solweta to the role of Rene's mom. Online, there's a pushback about Rene's story not needing showbiz varnish. A 19-year-old left Agusan carrying a basketball dream and came home in a coffin, and that any film that cannot trust the truth should not be made. So may mga nagsasabi na hindi na kailangan ng ganun. Pero at the end of the day, nasa pagpapasya din ng pamilya yan eh, kung bibigay nila yung blessing nila, At syempre, ayoko naman sabihin mo kung pera. Syempre, kailangan din naman natin ng pera para mabuhay. Kung tingin ko gugustuhin din naman ni Rene yan, if ever man na mangyari, basta makakatulong sa mabait. Ayon sa kwento, mabait naman na bata yun eh. 'Di ba? As long as na makakatulong sa sa pamilya niya, why not, 'di ba? Kaya lang, 'di ba, as nagko-comment, medyo may pagka-OA na alam ko mabait na tao naman ayon sa kwento, pero hindi siya yung tao na hindi siya yung tao na worthy na gawa ng movie dahil
let's say, iniligtas niya ang buong Pilipinas or alam mo yon, yung nirepresenta niya ang buong Pilipinas na nauwi sa trahedya. Alam mo yun, men. Pero kung gagawa naman ng movie yan, eh, wala naman tayong magagawa. Diba? Sa akin lang, mukhang, dumadating na nga sa pagka-OA. Pero again, kung makakatulong naman sa pamilya niya yan, at okay din naman doon sa pamilya, eh, sino naman tayo? Diba? Ngayon, kung maging matagumpay man yon o walang manood, feeling ko walang manonood. Diba? Ayokong maging pessimistic. Pero feeling ko walang manonood sa... Hindi, kayo ba? Panonoorin nyo ba? Yung buhay ni Butterbonya. Pwede si Alex Ayala pa, no? Pero si Rene, I have nothing against Rene Butterbonya, pero hindi pang pang ganun eh. Maybe you, ikaw nanood, interesado ka manood. Para sa'yo siguro yun, di ba? Then ito pa yung mga ganire. Sabing ganun. Guys, proven proven talaga na si Rene isang anghel. Yung account ko na ito, 3 years na suspend ng dahil kay Rene. Nawala na ang restriction ko ni Peta. Parang magic talaga. Hindi lang ang pamilya ni Rene, pati mga ibang tao na tutulungan din niya. Meron nga dyan, yung ulap daw, nagkorting, Rene Butterbonya eh. Parang, hindi naman bawal yun, na ganun yung isipin, pero wala, yun lang. Sa akin, hindi lang siya worthy na, pa rin, trending pa rin pala talaga siya. Siguro doon sa may bandang lugar nila, bandang Mindanao. Ayan, si Rene Butterbonya daw ito. Ano ba? Lumitaw daw sa kalangitan. Ay, AI naman na ito. Feeling ko ito yung urig niyan. Tapos ito AI. Sobra naman yan. Tapos pagmasdan nyo guys, itong na-screenshot ko sa live at nagpalipad ng mga lobo. Puntod ni Bobet, Rene Clerk Butterbonya, may nag-live sila. Nagkorte daw. Anyway, 'di ba? Ano to dala ito ng hype eh. Yung mga supporter sana hanggang sa huli. Hindi lang yung kung kailan lang siya sikat. 'Di ba? Confirmation bias dito eh. Yan hugis number 2. At mukha ni Rene Butterbonya. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.